Kumusta po kayo? Narinig niyo na sigurado ngayon ang sinabi ng Amerika tungkol sa ICC kung saan ay nakakulong ang ating dating presidente, si Rodrigo Duterte. Sinabi po ni Secretary Rubio ng Department of State na handa silang gibain ang ICC. At hindi lang po yung gigibain ng ICC, kundi sa umpisa ay dinidiscourage nila lahat ng mga sumusuporta sa ICC. At sinasabi nila na lahat ito ng mga sumusuporta sa ICC ay maaaring mag-suffer ng kanilang penalty sa mga judges sa ICC. Sa ngayon po, lahat na nagtatrabaho sa ICC ay hindi makakapunta sa Amerika kasama pang kanilang mga kamag-anak. At nandyan din po ang pag-freeze lahat ng mga pag-aari nila na nasa Amerika. Kaya ngayon pa lang ay sinasabihan na lahat ng mga tumutulong para matuloy ang operasyon ng ICC ay binawarningan nila na maaaring ganun ang parusa ang maradanas nila dahil sa declaration ngayon ng USA. Nasabi ko po yan nung isang taon na merong batas sa Amerika na sinasabing Hague Invasion. Ibig sabihin na kung maaari, ang gobyerno ng Amerika ay merong batas na nagsasabing pwedeng gamitin ang puwersa para invade nila ang Hague, para mailigtas lahat ng mga Amerikano, lahat ng mga allies ng Amerika na kung sakali ay nandoon sa ICC. Pero sinabi diplomatically ng Secretary Rubio na gagawin lang nila ang ngayon ang pagsira sa ICC na sinasabing brick by brick. Ibig sabihin sa Tagalog yon, dahan-dahan nilang isasara at sisirain at pahihinain ang ICC hanggang sa ito ay magsara na. Ang talagang ultimate purpose talaga ng USA ay talagang isara na ang ICC dahil umabot na raw sa kasalukuyan ang abuso na ginagawa nila dahil daw nung una, nung tinayo ang ICC, yan ay para bigyan ng justice yung mga tao na nahirapan at ang isang bansa na walang hustisya at hindi umaandar o tumatakbo ang justice system, doon lang pwedeng pumasok ang ICC. Pero sa ngayon, iba ang tingin ng Amerika. At iba rin lalo ang tingin nating mga Pilipino. Yun din ang nagiging issue ngayon, hindi lang sa atin kundi sa buong mundo. Alam ng Amerika ang nangyari sa ating dating Presidente Duterte. Kaya maaring iniisip nila na maaring gawin din yun sa isang Amerikano o isang opisyal ng Amerikano o isang membro o kasama nila, isang alay nila na gaya ng ginawa nila kay Netanyahu na pinapaaresto nila. Kaya ang Amerika ay talagang desidido na gawin ang lahat ng paraan. Sinasabi nila na they will use all tools possible. Lahat ng magagamit nila, inuumpisahan nila ngayon sa diplomasya hanggang umabot na sa sinasabi nilang use of force. Ibig sabihin military force na ang gagamitin para magiba at maisara na ang ICC. Ang concern po natin ngayon ay anong mangyayari sa ating dating Presidenteng Duterte na nandoon at nakakulong. Ang bansa ba natin, tayo ay alay. Ang Pilipinas ay alay ng Amerika. Tayo po ba ay hihingi ng tulong sa Amerika na ma-release na ang dating presidente ng Pilipinas? Yun ang mga tanong ng mga Pilipino at mga foreigner sa akin. Nagtanong sila, ano sa tingin mo kung hihingi ba ng tulong ang Pilipinas sa Amerika? Hindi po natin masasagot yan. Sa ngayon, ang gobyerno
natin ang sasagot niyan. At sinabi naman nila sa isang interview na mag-aabang na lang daw sila kung ano ang mangyayari. At pinag-aaralan, yung pa-importante, pinag-aaralan daw ng Malacanang kung ano ang magagawa tungkol dito sa anunsyo ng Amerika na lahat ng nagko-cooperate sa ICC ay parurusahan. Kagaya ng parusa na dinadanas ngayon lahat ng mga ICC judges at lahat ng mga nagtatrabaho sa ICC. Abangan na lang po natin sa mga ilang araw o ilang buwan kung ano magiging sitwasyon ng ating dating Pangulong Duterte. At ipagdasal na lang po natin na sana mapayapa na ang bansa natin dahil nakikita naman ng buong mundo ang hirap na dinadanas natin ngayon. Kaya magdasal po tayo. Let's pray for the Philippines. Let's pray for our children, lalo na sila magmamana ng ating kinabukasan. And especially pray for our OFWs na nagtsatsaga na magtrabaho sa abroad para maitaguyod lang ang kanilang pamilya at ang ating bansa. Kaya ang tawag natin sa kanila ay sila yung mga bagong bayani. And let's pray for us here in the Philippines too. Maraming salamat po. Mag-abang po tayo at magdasal.